Okay mga ka-safety, so ituloy yung ating second episode nung sa mga documents na dapat maging familiar tayo. So yung mga sample na binigay ko nung nakaraan, maraming salamat doon sa mga nag-download and maraming salamat doon sa mga nag-subscribe and nag-comments doon sa last na YouTube video. So appreciate natin yung mga taong nag-message and nag-comment. I-shout out ko na rin kayo para at least ganahan naman kayo dyan ng mga nanonood natin. Okay? So maraming salamat kay kay Peter Kirante Jr. Okay? So yung message niya, nice boss, malaking tulong sa akin yung control documents na yan para may idea na ako para sa kagaya kong newbie. Okay? Tapos kay Melvin Bendario, no? Sabi niya, boss, salamat po sa mga sample documents. And then at dun sa mga ibang mga nagko-comment sa ibang video natin, i-mention ko na rin kayo. No, maraming salamat kay Sir Reggie, no, kay Hani Gulmatico, kay Norodin Muhammad, kay Tatang Jusme. Okay, yung iba di ko na mabasa pero anyway sa susunod, no. And then para sa buo ng Safety Officer of the Philippines, kay Sir Alan, no, kay Irving, tapos kay Simon at kay Ashley, tapos kay JM, sila po yung mga kasama natin dyan sa usapang Safety Officer of the Philippines. Usapang Safety Officer of the Philippines, nagsama-sama na. No, ngayon naman mga ka-safety, bago ko tuloy ito, sana mag-subscribe kayo dito sa channel natin. No, nakakatuwa lang na dumadami yung mga nagsasubscribe. Na okay pala, no, nakikita mo yung mga tao na nagsasubscribe and then nakikita mo sila sa channel mo. And then pinapanood nila. So okay din kasi sa akin is alam niyo naman mag-share at makita niyo yung mga pwede niyo magamit sa inyong profession bilang isang safety officer, no? Tulad ng sinabi ko, malay nyo, di ba? Diyan sa Philippines, hindi makapunta kayo abroad. And ito mga documents na sinashare ko is napalaking tulong. Not only for reading, for additional knowledge, and pwede nyo rin siya magamit sa mga company na pinapasukan nyo. Okay? So ito na yung mga documents, mga ka-safety, pagdating sa toolbox, no? Yung mga topics. Okay? So pinakita ko sa inyo dito sa dito sa video natin. Ito yung mga sample topics, okay, na pwede nyong gamitin during toolbox talk. Okay? O pag preparation nyo, and then implementation, and then later on documentation. Okay, so ibig sabihin, magpe-prepare kayo, and then i-discuss yung topic sa mga workers nyo o sa team nyo. And then after that is i-document nyo, i-save nyo siya. So PDF file na copy to, and then later on pwede mo siyang i-retract yung message doon, and then i-copy paste mo sa Word format. Okay, so may mga ibang application sa PC sa Microsoft na pwede nyong gamitin para mas madali nyong ma-copy yung mga information dito. So yung mga topics na to, hindi ko na to lalahatin mga ka-safety, kasi as much as possible I'm trying to make this video na shorter lang para at least mas magawa nyo talaga. Okay, so yung mga topics, so benefits of safety, general site safety, no, accident prevention, no, magandang topic din yan, no. Yung person, young person on site, no, cost handling of chemical substances on site, no, paano siya hinahandle ng safely, health on site, so not only safety but yung health and well-being, no, pwede rin pag-usapan dyan yung mga mental wellness natin, alcohol and drugs, no, needle stick, first aid injury, and you can see some of the topics down mga ka-safety, no, nandyan din yung site transport, site security, woodworking machinery, no, chainsaw, paggamit ng mga chainsaw, ito applicable to usually sa mga nagfo-forestry, asbestos, no, buried services, electricity on site, no. Kunin niyo lang yung mga applicable sa inyo mga ka-safety, no. Merong safety in demolition, piling, no, water jetting, PPEs, no, paborito natin, eye protection, sun safety,
vibration, sun safety, pwede nyo na makuha yan mga ka-safety, no? Lalong-lalo na summer is coming sa March dyan sa Philippines. Dumating na pala, April na. Okay? So, may eye protection ka. So, halimbawa, buksan natin itong sun safety. So, ito yung type nung toolbox format, mga ka-safety. So, nandiyan yung topic, makikita nyo, construction skill toolbox. No? Dali-dali lang yan, ikakopy mo lang yan. No? I-click mo lang copy and then lipat mo na sa Word documents. So, after that, makikita mo, no, merong kang preparation, reason, why, outline. Hindi mo naman kailangan ipakita to sa mga workers. No? At least, meron ka lang guidelines. No? Andiyan yung mga facts and figures. No? Pwedeng mag-start ka sa, pwedeng sabihin mo, no, yung mga technically pagdating sa sun, no, exposing to ultraviolet radiation, it will cause something to you, blah blah blah, no. Maraming 40,000 people was diagnosed by skin cancer kasi na-expose sila, no. Lalo sa construction, pwede kaya sa construction sinasabi natin, one of the requirements pagdating sa PPE is yung long sleeves, okay? So, and then, who has increased risk of skin damage? O, nakalagay dyan, no? People with pale skin, fair hair, freckles, no? Ito applicable to sa mga American. Pero pwede nyo i-change yan, mga ka-safety. At least ang sinasabi ko sa inyo rito is meron lang kayong idea, no? And meron na kayong topic, no? Skin types, no? Pwede nyo i-discuss sa kanila para yung mga workers, ma-assess nila kung anong type of skin nila. Then, sun safety code, paano magiging safety? Paano nyo ma-ensure yung safety? Take care not to burn. Okay, cover up with loose clothing. Seek shade during the hottest part of the day. So, mayroong mga shading. So, may mga provision of rest area. Diba? Apply high factor sunscreen, SPF 15. Dito gumagamit din kami niyan, no? Usually nakalagay ito sa mga lunchroom area. If you are concerned about moles changing shape or color and itching, weeping or bleeding, see your GP or general practitioner. Immediately. Okay, so ang daming topic yan, ha, mga ka-safety. Ang gagawin nyo na lang is download nyo na lang katulad ng ginawa natin doon sa nakaraang video natin. Okay? So may vibration safety. Minum kasi ako ng tubig. May LPG gases, vehicle fuels, pollution, at marami pang iba, mga ka-safety. May PPE. Okay? May confined space din. Okay? So, halimbawa mga ka-safety na review nyo na to, no? Sabi ko kanina is preparation and then implementation toolbox and then later on documentation. No? Kasi documentation will be using para sa audit nyo, no? Para ipakita nyo na may toolbox kayo. And then mainly also ginagamit to pagka incident and accident investigation. No? Ito yung mga documents na hinahanap to make sure na from our side, meron tayong due diligence na ginawa. No, part of due diligence na yon is nagbigay tayo ng information. No? Ini-inform natin sila with the use of toolbox to. Okay, so kaya ang sample ng documentation nito, mga ka-safety, ito, training development plan, short training session, attendance sheet. So nakita nyo, title, location, duration, no? 15 to 30 minutes is enough. And then presenter's name, pwede mo lagay pangalan mo, Michael Escalona. Then day-to-day, start time, end time, presenter signature. And then don't forget, mga ka-safety, to ask their attendance, no? Tell them to write yung pangalan nila and then name of candidate's employer, kung subcontractor sila, and then your candidate signature. Okay, and then from there, makikita nyo, basta itong sample na to, mga ka-safety, at least meron lang kayong idea, no, kung ano yung documents na piniprepare nyo o pe-prepare nyo pag magkoconduct kayo ng toolbox talk. Yung iba naman meron na sa atin pero ito ay magandang sample to para dun sa mga wala. At maganda ring sample para sa mga bagong safety officer, ideas, no, kung paano gumawa ng topic, no. Usually dito sa New Zealand gumagawa na ako ng sarili ko kasi nga ang topic din kasi is magbe-base ako kung anong sa company nyo yung system o process. Okay? So, pwedeng ako, nung nandito ako sa project namin, ako nang gumagawa, nagpa-follow lang ako doon sa format nila. Pero yung information is ako na yung nag-feed doon. Okay? So, yon mga ka-safety. Ang dami yan, ha? So, ganun ulit ang gagawin natin. Gagawin natin, mga ka-safety, is i-save ko tong video na to.
sulat nyo doon sa description sa baba. Ay, sulat nyo. Makikita nyo doon sa description sa baba yung download link. Okay? So, doon sa mga lagi nagtatanong, mini-message pa ako, makikita nyo naman below the description, no, yung topic, and then later on, yung yung highlighted blue section, is yun yung i-click nyo. So, pag-click nyo nun, is direct na dadaling kayo doon sa Google Drive ko, and then, merong setting sa Google Drive na allowing you to download itong mga papers na to, itong mga documents na to, no, na pwede nyong magamit sa kanya-kanya yung project kung sa mainly sa construction. Yung iba applicable din to kahit sa mga manufacturing. Okay, so i-copy ko lang to doon. I mean, available na to sa drive ko, i-send ko lang yung link, no. Ginagawa ko rin to mga ka-safety para at least dumami rin yung subscriber ko. Dumami rin din. At least dumadami sila, maraming nanonood, maraming na-feed o marami rin natututunan. Okay, katulad na ng sinabi ko sa live natin kanina sa Facebook, yung YouTube channel, o yung mga documents na to mga ka-safety is not only para gawin nyo, kundi para rin sa inyo. No, maging familiar kayo sa mga terminologies na ginagamit pagdating sa construction o yung mga activities na ginagamit, and then kung paano siya magiging safe. Okay? So, yun, mga ka-safety. Hopefully, makatulong sa inyo itong documents na to. And then, please, okay, doon sa mga nagda-download, mag-thank you naman kayo dito sa natin, sa YouTube. Okay? Simple thank you lang mga ka-safety. Appreciate ko na yun, no, doon sa comment. No? Okay, pampadami ng comments, pampadami ng like. Pero ang gusto kasi makita is yung may thank you kayo, para at least nakikita ko na maraming nagda-download. No? I mean, maraming eager na matuto. And of course, kumbaga magiging useful o magiging sa inyo to, kumbaga essential itong itong mga pinag-uusapan natin dito sa YouTube channel natin. Okay? So, sa mga susunod mga safety, marami pa ako ipapakita at marami pa ako i-share sa inyo ng mga documentations. Lalong-lalo na next siguro gawin natin yung observations, no, yung daily observations report. So, ito mga topic na to, hopefully makatulong sa inyo. So, mag-i-end na ako rito. And yun, shout out ko yung mga kaibigan natin na laging nanonood, sila Melbert, si Sir Romel Magdaong, si Sir Reg, no, si Jeffrey Escalona doon sa kabilang group, no. Marami tayong group dito, may usapang safety na group, Safety Officer of the Philippines, Safety Officer Helping Hands, no. But anyway mga ka-safety, ang purpose lang naman natin is to learn and to be an advocate doon sa company na pinagtatrabahuan natin. Not only sa company, mas maganda sa bahay, napapractice natin yung health and safety, paglabas sa mga kaibigan natin, and then also sa work natin. So yun mga ka-safety, ako ulit si ka-safety Mike, at hopefully marami kayo nakuha at download nyo lang yung mga files para sa inyong learnings. Okay? So God bless mga ka-safety, at mabuhay ang Safety Officer of the Philippines, at mabuhay mga safety officer from different places, different countries, at God bless sa inyo. Okay?